Hello mga ka-goodbas! Welcome back sa aming YouTube channel. By the way, I'm Robert. Nakakasama ko si Mama. Hello! 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 For today's video mga ka-good vibes ay mag-share po muli kami ng Bible story sa inyo. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po muna si Rom na mag-opening prayer! Go! Lord, salamat po sa Bible, sa kwento na ito. Jesus name. Amen. So, ang pamagat ng ating kwento ay tinuturuan tayo ng Diyos na huwag mag-aksaya. Ano daw ang itinuturo sa atin ng Diyos? Huwag mag-aksaya. Huwag mag-aksaya. Alamin natin tungkol sa Bible story kung paano tinuro ni Jesus na huwag mag-aksaya. Ang Bible story po natin sa araw na ito ay nangyari nung panahong andito pa ang Panginoong Jesus Sa lupa. Isang araw, maraming tao ang dumating para makinig sa turo ni Jesus. Nanatili sila roon ng buong maghapon. Nang panahon na para maghahaponan na wala silang makain. Kaya sinabi ni Jesus kay Felipe, isa sa kanyang mga disipulo, saan tayo makakabili ng sapat na pagkain para sa lahat ng mga taong naririto? Sumagot si Felipe, na malaking halaga ang kakailanganin para makabili ng kahit tigkakaunting tinapay para sa lahat ng tao. Pero sinabi kay Jesus ng isa pang disipulo, ang pangalan niya ay Andres, may isa pong batang lalaki pong narito. May baong 5 tinapay at 2 isda, pero hindi iyon sapat sa lahat ng mga narito. Hindi daw sapat. Tuloy natin ang kwento. Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, paupuin nyo ang mga tao sa madamong lugar na iyon. Kaya naupo ang mga tao. May 5,000 mga lalaki roon. Hindi pa kabilang ang mga babae at ang mga bata. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Alam nyo ba, kinuha daw ni Jesus yung mga tinapay doon sa batang lalaki na may baong 5 tinapay at 2 isda. Yan, nang kinuha ni Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos. Kasi pinalami. Nagpasalamat sa Diyos. Alam nyo kung anong ginawa ni Jesus? Tinaas niya yung tinapay. At isda. Yan. At anong ginawa niya? Nagpasalamat siya. Ano kayang nangyari nung nagpasalamat siya? Pinabigay ito sa mga tao. Pinamigay daw ito sa mga tao kasi ito'y rumami dahil siya ay nanalangin, tumingala siya sa langit at ipinagpasalamat niya ito sa Ama. Pagkatapos, ipinagpasalamat din ni Jesus ang mga isda. Pinagpasalamat niya yung tinapay at isda. At pagkatapos, ipinamigay ito sa lahat ng mga naroon. Kumain ang lahat hanggang gusto nila. Wow! Hanggat gusto nila, kumain daw sila, Roma at Rom. Nang mabusog sila, marami pa rin natirang pagkain. Grabe, kayang-kaya ni Jesus paramihin yung 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, makapangyarihan sila. Jesus! Si Jesus, makapangyarihan siya. Bukod ron, nabusog pa silang lahat, At meron pang natira. Anong sinabi ni Jesus? Rum sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Tipunin ninyo ang lahat ng... Tipunin ninyo ang lahat ng natira para walang masaya. Yan, para wala masaya. Yan, papamigay. Oo nga, very good, Sir Rom. Ayaw kasi ni Jesus na mag-aaksaya tayo, kaya pinatipon ni Jesus sa kanyang mga disipulo para walang nasayang. Kaya tinipon ng mga disipulo ni Jesus ang mga natirang piraso ng pagkain at nakapuno sila 12 basket. Ang dami nun, 12 basket. Nakakamangha. Namangha po ba kayo, Ate Rom at Rom? Naparami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Pero kahit na kaya niyang gawin niyon, tinipon at sinabi pa rin niya ang mga natirang
pagkain. Pinatipon pa rin niya kasi ayaw ni Jesus na nagsasayang tayo ng Pagkain. pagkain. May tanong ako kung may natutunan sa ating kwento. Unang tanong, sinong gusto? Ako. Siro. O, sige, siro muna, ate. Siyang unang taas, ikaw kasunod. Saan nakakuha ng pagkain si Jesus at ang kanyang mga disipulo? Sa kapangyarihan niya. Ako. O, sige, ate Roma. Sa lalaki na may dala ng, 2 isda at 5, T. Yeah, 30. 2 isda at 5 tinapay. Very good. Ayan, nakakuha daw si Jesus at ang kanyang mga disipulo mula sa isang lalaki. Na may baong 5 tinapay at 2 isda. O sige, ito naman ang tanong kay Rom. Anong ginawa ni Jesus para makakain ng mga tao, Rom? Tinipon. Ako! Ano po? Tinaas niya yung pagkain, tapos nagpasalamat. Opo, very good. Di ba pinatipon ni Jesus yung mga tao? Pinaupo niya doon sa Damo. Yan, madamo. Nauupuan yun, Tapos, itinaas niya yung tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, ipinamigay, sa kanyang mga disipulo para ibahagi sa mga tao. Okay? Opo. Sa pangatlong tanong, anong nangyari nang ipamigay ng mga disipulo ang pagkain inabot sa kanila ni Jesus? Kumain sila lahat. Kumain sila, very good. Ikaw, Rom, ano pa? Bukod sa kumain sila. Yung may natira, pinipon. Yan, kumain sila hanggang gusto nila. Ilan ang mga naroon? Ilan daw yung mga naroon ng mga tao? 5,000. 5,000 bukod pa sa mga babae at mga bata. 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Okay. Anong inuutos ni Jesus na gawin ng mga disipulo niya sa mga natirang pagkain, Rome? Anong inuutos ni Jesus para daw doon sa mga natirang pagkain? Tinipon. Tinipon para? Walang masayang. Walang masayang at ipamigay sa walang pagkain. Oh, very good naman talaga Nakikinig nga. Okay, may huli pa tayong tanong. Anong itinuturo ng kwentong ito sa iyo tungkol kay Jesus? Anong tinuturo sa iyo, Rama? Huwag magsayang ng pagkain. Huwag magsayang ng pagkain. Tama. At pag may natira ay itago. Tama, very good. Ikaw, Rom. Di ba nakakamangha yung ginawa ni Jesus na parami niya? Bakit kaya nagawa ni Jesus paramihin yun? Dahil saan? Dahil sa kapangyarihan. Ka naman nakikinig. Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At talaga namang may natutunan si Ate Rom at si Rom. Paano naman kaya natin to i-apply sa ating pamumuhay? Yan. Ang sabi dito, sa panahon ng kainan, Roma at Rom, inuubos nyo ba ang pagkain na kinukuha nyo na nasa plato? Halimbawa, pag nakain tayo sa mga handaan o kaya sa araw-araw, kinakain nyo ba yung nasa plato nyo lang o nagtitira kayo? Nagtitira. Ako kinakain ko yung nasa plato ko. Opo. Mama, ako nagtitira ng ulam at kanin. Bakit? Kasi para pag may bata walang pagkain, napapamigay sa kanila. Pamigay. Okay. Minsan kasi, di ba, naranasan nyo na po ba ate na kumukuha kayo ng pagkain, na akala nyo kaya nyo ubusin, hindi pala. Tapos anong nangyayari? Na itatapon lang. Sa tingin nyo ba na tutuwa si Jesus kapag nakikita niya ng ganun? Hindi. Natutuwa kaya ang magulang kapag nakita niya natutuwa kaya si mama at si papa na kapag nakita namin na yung pagkain na kinuha nyo, tinatapon nyo yung mga natira. Diba? Nalulungkot kami kasi ayaw namin may nasasayang na pagkain. Yan. Kasi, diba, tulad ni Jesus, tinuturuan tayo na Mag-aksaya. yan. Kasi alam nyo ba, yung mga magulang natin, Rom, sila ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Wala silang pera. Kaya, inuutusan tayo ni Jesus na huwag mag-aksaya ng
At hindi lang yun. Marami pang bagay na hindi dapat nating aksayahin. Halimbawa ng mga gamit nyo sa school. O, ano hindi dapat aksayahin? Yung papel, kapag may isang gorilla, pwede namang burahin. O, wag mo nang itapon. Pwede pa Wag gamitin. mag-ballpen. O, hindi ka pa naman pwede mag-ballpen. Ikaw, ate, ano po ang sayo na natutunan mo na hindi dapat aksayahin bukod sa pagkain? Papel din. Na itinuro ni Sa page Jesus. po ng notebook. Yan sa page, hindi dapat punitin. Kung may kunting sulat lang, pwede namang burahin. O kaya, pwede siyang sulatan pa yung ibang natitirang blanco, ano? Bawal po gamitin ng ballpen. Oo. O, halimbawa, sa bahay, paano tayo hindi magiging maaksaya? Kapag tayo ay naliligo. Yan, yung tubig, hindi dapat aksayahin. O kapag na yung electric fan, gumagamit tayo ng electric fan, tapos hindi naman na tayo nakaupo dito sa sala, wag nating iiwang bukas. Ano pa, kapag yung ilaw, Huwag iiwan nung nakabukas pag walang tao. opo, yung mga nakasaksak, katulad ng TV. Kasi mauubusan ng internet. O. O kaya naman ay yung ate ay nag-charge tayo ng cellphone. Iiwan ba dapat yung charger sa saksakan? Hindi. O, di ba makakatipid tayo? Makakatulong tayo sa ating mga magulang sa ating tahanan na huwag mag-aksaya. Hindi lang sa pagkain, kundi sa lahat ng bagay na meron tayo. Pati oras natin, hindi dapat aksayahin sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Ano ba yung mga walang kabuluhan, ate? Na oras. Halimbawa, yan, sa pagkagalit. Huwag nating ubusin yung ating buhay para magalit. Ay, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Hindi magalit. Yan, di magalit. Maging masaya. Ikaw, Rom, anong ginagawa mo kapag ikaw ay may bakanting oras? Sinasayang mo ba? Oo o hindi? Hindi. Kasi, anong ginagawa mo kapag wala kang ginagawa? Hindi nagsa-cellphone. Hindi nagse-cellphone. Pag hindi ka nagse-cellphone, anong ginagawa mo? Nagbabasketball. Basketball. Yan. Palitan natin ng makabuluhang bagay yung mga oras na walang kabuluhan. Gawin natin ang buhay natin ng may kabuluhan. Kasi, tulad ni Jesus, tinuturuan niya tayong huwag mag-aksaya, hindi lang sa pagkain, kundi sa lahat ng bagay. Diba? Napakaganda ng turo ni Jesus. Sino nagturo sa atin nun? Si Jesus. Si Jesus. Yan. Okay. May natutunan po sa ating story? O, kung may natutunan, tayo po ay mag-closing prayer na. At nawa pa nga, mga ka-good vibes, ay kung may natutunan kami, ay may matutunan din po kayo sa ating Bible story. Ito po ay gabay po natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang salita ng Diyos na mula sa Biblia. Ito po ay buhay. Ito po ay makapangyarihan. Tulad ng Panginoong Jesus, ang nais niya ay maging mapagpasalamat tayo. Dumepende tayo sa Kanya na siya ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Ano po? At pag pinag-provide naman po tayo ng Panginoon ang ating pangangailangan, huwag po nating aksayahin yung mga biyaya na ibinibigay niya sa atin. Yan. Pakaganda ng ating Bible story. Tinuruan tayo na hindi mag-aksaya. Ano po? Okay po, tayo po ay pumikit na para sa ating closing prayer. Thank you, Jesus, sa bagong aral na natutunan namin. Nawa, ma-apply po namin to. Tayo po ay mananalangin. Rom. Okay, pikit na po. Panginoong Jesus, maraming salamat po. At tinuruan mo po kami na hindi mag-aksaya ng pagkain at ang lahat ng mga bagay na meron kami. Humihingi po kami ng tawad. Minsan, ay nakapag-aksaya po kami ng pagkain at ng mga bagay na meron kami. Salamat po na ang nais mo
kami po Kami po ay matuto matuto at ipamuhay pamuhay ang mga natutunan po namin po namin sa oras na ito. sa oras Sa pangalan ni Jesus, Pangalan Amen. Hanggang dito na lamang po ang aming